Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 2, 2025. Pag-usapan po natin itong walang tigil sa kakakuda, kuda ng kuda. Ito pong si Mayor Benji Magalong. Matapos niya pong magbitiw sa Independent Commission for Infrastructures, wala na pong tigil sa kakakuda. Ngayon ang target niya, si Undersecretary Claire Castro. Ewan ko kung ano ba pumapasok sa isip nitong si Mayor Magalong, bakit kinukonclude niya na pinagdidiskitahan siya ni Attorney Claire o kung sino man ang nasa likod daw nito. Kaya ngayon pinagdidiskitahan niya naman si Yusek Claire Castro. Bago tayo magpatuloy dyan sa balita na yan, wag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Unahin din muna natin, isingit po natin ang balita na ito sapagkat si Acting Mayor Baste Duterte ay gustong patanggalan ng lisensya bilang abogado sina Justice Secretary Remulla at Secretary of National Defense Gibo Teodoro. Talaga nga naman itong mga Duterte, ano? Lahat gagawin nila, maalis lamang nila yung mga balakid sa kanilang landas. O ito nga po, disbarment case versus SOJ Remulla and Secretary Gibo at iba pa. Inihain ni Baste Duterte ngayong October 2, 2025. Ito po ay ayon kay Israelito Torion, ang abogado na kumakatawan dito po sa reklamo ni Baste Duterte. Anyway, good luck sa disbarment case mo laban kina Secretary Remulla at Gibo Teodoro. At kaugnay din po ng pag-iimbestiga sa flood control project anomalies, ito na po, si Senator Mark A. Villar ay formal na pong iniimbitahan ng Independent Commission for Infrastructures at ito nga po, sa October 7, ang nakatakdang appearance po niya, alas 9 po ng umaga. O kaya aantabayanan po natin kung ano po ang magiging resulta ng pagpapatawag na ito kay Senator Mark Villar. Pero as expected, hindi po natin malalaman ang buong detalye dahil hindi po ito nakapubliko. No? Hindi po nila isinasa publiko ang kanilang mga pagdinig diyan po sa ICI. Ngayon, puntahan na po natin ang kuda ng kuda na si Mayor Benji Magalong. Talagang ang init-init niya kay Attorney Claire Castro, mga tol. Hindi ko mawari bakit ang pinag-iinitan niya si Yusek Claire Castro. Pakinggan po ninyo ang interview po na ito. Mayor, nabanggit ni kanina yung below the belt, yung hindi nila kapalit kung pagpasok mo sa ICI dahil dun sa mga tennis project. Hindi lang kami ng more details. Sino yung nasa likod mo or may idea ba kayo ba? Wala. Siguro, ayoko nang balikan, ano? Kasi yung pagkakagawa kasi nung pag-hold ng press conference na yun. Okay na yung ibang mga issues eh. Yung I'm not investigator, I'm just an advisor. Maski na kinontradict na nila yung mga sarili nila. I don't have authority over the PNP. Kailangan ko sila, di ba? As investigator. Kinontradict ba ni Yusek Claire Castro ang kanyang sarili? Somehow, to be fair naman, tuloy po natin pakikinig dito. Kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan. And I don't have the reach. I cannot just simply go around and do my own investigation without the help of the Philippine National Police. Kailangan natin. Kasi gusto natin malaman ano yung totoo at file cases. So, di ba, kailangan natin lahat ng mga pwedeng tumulong. PNP, lahat investigating bodies, kailangan natin lahat. Pati na rin yung mga lawyers. Dami nga gustong tumulong na lawyers, mga civil engineers. Pati nga mga technical, mga standards na technical, mga testing centers. Ang daming gustong tumulong para lang parang malaman lang talaga natin at dapat maayos ang investigasyon. Pero yung katapos mong banggitin lahat yan, tapos bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court, below the belt yun. Itas natin. Palalabasin? Mayroon po bang listening comprehension? Itong si Mayor Magalong? Kasi kung maayos po yung kanyang pag-intindi sa mga sinabi, hindi naman si Secretary Yusek Claire Castro Rader ang nagpalabas po niyan. Di ba? Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung mga press conference na pinaguhugutan nito pong si Mayor Benji Magalong. Kaya nararamdaman mo talaga na
Manumalya rin yung paggandak mo ko na. Sa tingin ko, manumalya rin yung paggandak mo ng press con na yun. Grabe, no? Maanumalya daw yung pagkandak ng press con ni Yusek Claire Castro. Alam nyo, ito po kasi yun mga tol eh. Saan ba banda rito yun ha? Okay? Ito po yun eh, yung press con. Paano magiging maanumalya ito? Ha? Sa simula nito, ito po ay good news. Yan, good news yan eh. Kung ano ang ginagawa ng ating Magandang araw, gobyerno. Malacanang Press Corps. Alinsunod sa pakay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilyang Pilipino ang Tandaan nyo ha, inakusahan niya si Yusek Claire Castro na maanumalya ang press con na ito. Pero I believe in good faith, nagde-deliver lamang si Yusek Castro dito ng magandang balita para sa ating mga kababayang Pilipino. dapat na naiiwan. Isinulong ngayon ni Presidente Marcos Jr. ang pagtibayin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayan, di ba? Pantawid pang Pamilyang Pilipino Program for Peace and blah blah blah. At ngayon, syempre sa pagtatapos lagi ng press conference nitong si Undersecretary Claire Castro, sila ay nagpapaunlak ng mga katanungan sa Malacanang Press Corps. Katulad dito. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dun po sa naging testimonya ng dating security aide po ni Kong Zaldico? Hindi ko talaga mawari kung paano nag-come up si Magalong na maanumalya ang press ko na ito eh. Dahil ito na yung pinupunto niya. Hindi naman si Undersecretary Claire Castro ang nag-raise ng sinasabing korupsyon na yan. In fact, yan po ay kalat sa local media daw ng nito pong Baguio City. Meron nga pong particular post dyan, mamaya babasahin natin, ito pong si Attorney Jesus Palsis eh. Kasi sa series of interview nitong si Magalong, kay Anthony Taberna and Jerry Banga, kay sa ambush interview, tapos sa iba pang mga interview at kanina, dito po sa Senate hearing, binanggit niya rin yan, no? Dito, guest siya rito eh, ni Bam Aquino bilang resource person. Yung mga hugot niya, katulad ng babasahin ko, gano'n na gano'n, iisa ang litanya niya. Nakakapagtaka lang, bakit biglang ayaw akong mag-imbestiga? The mere fact na sinabing you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Ayaw, huwag ka nang mag-imbestiga. Ano pang purpose ko? Bakit ako nandoon? Di dapat mag-resign na lang ako. Tapos bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. Below the belt, that's got nothing to do with it. Kaya nararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung pag-conduct ng press ko na yon, and probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Okay? Again, paano kaya naging maanumalya ang press conference na ito considering na meron pong nagtanong dito kay Undersecretary Claire Castro? Para sa kabuang konteksto at hindi po tayo maligaw sa maling paratang nitong si Magalong, pakinggan po ninyo ang pangyayari noong September 26, 2025. Sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nito. Ito, nagtatanong yung reporter. Reporter po ang nagtatanong. Ano ang tanong niya? Pakinggan po ninyo. Kung ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanumalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard. Yan. Mayor Magalong, paano magiging maanumalya to? Ibig sabihin, mainstream media ang maanumalya kung ganyan ang alegasyon ninyo. Yung kaharap ninyo sa interview na ito, Mayor Magalong, ang sinasabihan nyo ng maanumalya. Kasi sila yung bahagi ng media eh. Sila yung nagtatanong kay Yusek Claire Castro tungkol doon sa sinasabi na anomalya o kontrobersiya sa Baguio. Na pag-aari rin po ng mga Diskaya. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga. Dito kasi nagkaroon ng problema eh. Siguro wala namang masama somehow kung i-admit na rin ni Yusek Claire Castro na yung binasa niyang teleprompter, kasi binabasa niya lang naman eh, no? Ang problema kasi dito yung writer eh. Itong writer ng Palace Press Office. Binabasa niya to
noong September 13 at ito po yung kanyang naging pagbasa. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Yon ang mahirap doon, no? Pero alam niyo, kung binasa naman ito ni Yusek Claire Castro, ibig sabihin may pinaghugutan yung writer niyan at baka nagkamali yung writer. Kung nagkamali man, ipagpalagay natin na nagkamali. Meron namang clarification dito ang Pangulo Paparinig ko po sa inyo mamaya. Tuloy muna natin ito. Mayor Magalong is a career law enforcement. Ulitin natin ha. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director. Hindi, Nognog Libayan, kailangan tayo ang magpaliwanag dito. Kasi syempre, pag si Yusek Claire ang magdedepensa sa kanyang sarili, magiging self-serving yon. Ako, di ko kilala si Yusek Claire. Minsan naliligaw dito. Minsan nakikita ko sa ibang mga mainstream media. Syempre, pagka sa vlog kasi ni Yusek Claire Castro, ididepensa niya yung kanyang sarili. Kaya let's stick dito sa facts. No? Ito, inuulit ko, may pagbasa sa teleprompter. Teleprompter ito Maliwanag na may writer po dito. Ulitin ko yan O yan Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Okay? Yan, binasa ni Undersecretary Claire Castro, teleprompter. Merong writer. Siguro yung naging interpretation ng writer, yun yung magiging trabaho ni Mayor Magalong. Siguro nagkaroon ng lapses dito na hindi naman talaga siya hindi naman siya investigator kung hindi special advisor. Kaya nga nag-press conference si Pangulong Bongbong Marcos di ba? Ito yung press conference ni PBBM diyan. At dito maliwanag kung ano ang designation ni Mayor Magalong. Kaya dapat, the moment na narinig ito ni Mayor Magalong, dapat umakto siya bilang advisor, hindi bilang isang investigador. Kung nagkamali man sa pagbasa, kung mali man yung writer dito sa Palace Press Office, at least, the moment na nagsalita ang Pangulo ng Pilipinas, it should suffice. Yun na yun. Hindi na pwedeng pangunahan ng kung sino pa. Hindi na pwedeng ituwid pangatwiranan pa ng kung sino. Sinabi na ng Pangulo At ito po, pakinggan po ninyo ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. We have included Mayor Benji Magalong as a special advisor as well. In fact, there have been sa pagsasalita na yan ng ating Pangulo, preparado Nakalagay pa nga dito sa visual aid, Independent Commission on Infrastructure. Benjamin Magalong, Special Advisor to the Independent Commission. Meron bang nakalagay dyan na investigator? Bakit ngayon pagdidiskitahan mo si Undersecretary Claire Castro? Given, mali yung pagbasa. Kasi sinabi doon, will act as investigator. Pero ito na ngayon ang mananaig, ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We have included Mayor Benji Magalong as a special advisor as well. There have been questions as to why Mayor Benji has been included. And the answer is very simple. When I went to Baguio, tinignan ko yung mga malabo na flood control project, sinalubong niya kaagad ako ng isang report. Investigador naman talaga. Otits, hindi ganun yung sitwasyon. Hindi conditional yung sinabi ni Yusek Claire Castro sa pamamagitan ng pagbasa doon sa teleprompter. Malinaw po iyon na wag na nating pangatwiranan po ito. Doon lang tayo sa totoo mga tol. Malinaw dito sa sinabi na ito walang condition dito. Mayor Benjamin. Tandaan natin ang petsa nito, September 13. Ito yung unang pumutok ang balita sa komposisyon ng Independent Commission for Infrastructures. Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a
Walang condition doon na pag nag-resign, walang ganong sitwasyon. Pero ngayon, ang ipinapaliwanag lang natin mga tol, nagsalita na po ang ating Pangulo eh. Ito na nga sinasabi niya na. Bakit mo ipagpipilitan Mayor Magalong na si Undersecretary Claire Castro ang may kasalanan dito o kung sino man? September 15 pa lamang, malinaw na kung ano ka sa Independent Commission for Infrastructures. We have included Mayor Benji Magalong as a special advisor as well. There have been questions as to why Mayor Benji has been included. And the answer is very simple. When I went to Baguio, tinignan ko yung mga malabo na flood control project, ay sinalubong niya kaagad ako ng isang report. Diba? Investigador naman talaga. Galawang ano yang sipsipan? Galawang volunteering na lang kasi masakit naman pakinggan yung sa tenga yung sipsipan eh. Galawang volunteering. Sige, yun ang diskarte niya eh. Galawang volunteering. Si Mayor Benji, kung maalala ninyo, he was the one who wrote, as CIDG head, he was the one who wrote the seminal report on the Mama Sapano incident. And that was immediately that's when I came to know of him. By the way, salamat kay Tol DJ Byron Music and Topic TV. Hindi ko na kasi talaga to pinapansin si Magalong eh, no? Noong una, naging critical ako dyan, pero tinanggap ko na naupo siya bilang advisor ng ICI and then pinabayaan ko na. Kaso lang, na-invite tayo kanina ni Tol DJ Byron Music and Topic TV at may mga ganito palang issue. Pag nakikita ko kasi si Magalong, pinapass forward ko na yung newsfeed ko eh. Mabilisan, ayoko makita to. Ganito pala, binabanatan niya si Yusek Claire Castro. Kahit hindi tayo kilala niyan, kahit hindi natin nakakasalamuha si Yusek, pinagkakatiwalaan ni Pangulo yan. Para saan pa tayo nagtatanggol kay Pangulo kung hindi rin natin ipagtatanggol yung kanyang pinagkakatiwalaan. In this case, nililinaw lamang natin na mali po itong paratang nitong si Mayor Magalong. Lalong-lalo na sabihan niya na merong anomalya yung press conference na yon ni Yusek Claire Castro. Nababalikan natin later pagkatapos po nitong pinapanood natin na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ulitin natin. We have included Mayor Benji Magalong as a special advisor as well. There have been questions as to why Mayor Benji has been included. Yan, ang dami talagang mga nagtatanong. Nakikinig kasi si PBBM eh. No? Siguro hindi man natin siya nakikitang binabasa yung mga komento ng tao, pero nakakarating sa kanya at malamang sa sarili niya nakikita niya yun at binabasa niya. Kaya ina-address niya ngayon yung sitwasyon. And the answer is very simple. When I went to Baguio, tinignan ko yung mga malabo na flood control project, ay sinalubong niya kaagad ako ng isang report. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, galawang sipsipan. Hindi, galawang volunteering. Hindi galawang sipsipan, galawang volunteering. Kasi alam naman natin na very volunteering talaga itong si Magalong. Nung kino-conceptualize pa lang ang ICI, kaliwat kanan na ang pa-interview niya, di ba? Tapos, lagi niyang sinasabi na willing siyang tumulong, no? Tapos, hino-hold niya yung, wine-withheld niya yung mga information. Siyempre, kasi siya nga mag-o-offer nito particular kapag ka nasa ICI na siya. At mukhang gano'n naman yung balak niya talaga. Unfortunately, hindi siya tumagal kasi nagbitiw siya. Tapos, nung nagbitiw, kuda ng kuda. Pero, ano ba talaga ang kadahilanan ng pagbibitiw ni Mayor Magalong? Mamaya mag-speculate tayo. Bukod dito sa sinasabi niya, kasi claim niya lang yan eh. Claim niya lang yan. Mamaya meron talagang behind dyan na hindi natin alam. At doon mag-speculate tayo. Investigador naman talaga si Mayor Benji. Kung maalala ninyo, he was the one who wrote, as CIDG head, he was the one who wrote the seminal report on the Mama Sapano incident. And that was immediately that's when I came to know of him and saw that he has integrity. And then again, when I went to Baguio, meron na siya, being a good investigator, he had a very, very detailed, very good report already. So he's been working on this for a while. So marami siyang mako-contribute. So
what are the commission's powers? Well, there was a long discussion, not a Di ba? Hindi na nga nag-elaborate si Pangulong Bongbong Marcos tungkol kay Mayor Magalong kung siya ba yung investigador. Kasi ang linaw naman dito sa press conference na ito, given to the fact na meron nga pong visual aids at nakalagay sa visual aids mismo na, ba't hindi ko makita? Yan. Special advisor to the Independent Commission. Wala pong nilagay dyan na investigador ka. Inakala yata nitong si Mayor Magalong na investigador siya Tuloy tayo rito sa pakikinig sa kanya. And probably she's taking orders from someone else. Hindi ko alam. Diba? Pero mo, sinisiraan mo na yung tao, maanumalya ang press conference, tapos probably taking orders from someone. Anong klaseng mayor ito? Anong klaseng general ito? No, magsasalita ka ng mga ganyan, wala ka namang ebidensya. Puro pakiramdam mo lamang. Ngayon, yung pinupunto niya na nasasaktan siya dahil iba na raw ang usapan pagka korupsyon, ito po kasi yun Pakinggan niyo po yung kanyang hinaing dito kanina sa Senado. But one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, big sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap yan. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out yung dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa record? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? Ay, nalagpasan natin. Dito pala sa una, nalagpasan natin. Dito tayo. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. And to our special guests and public servants. Magandang umaga sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. At one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap yan. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Hindi ko makita Dito na lang tayo. Well, parang sa ngipin yan Maya-maya pag hindi pa, pag papalinis ka ng ngipin, tapos biglang may na tinamaan na nerve, bigla kang mapapaaray. Hindi mo kaya yun sa siguro. Any more questions? Pero sa inyo po, Mayor, credible pa rin naman yung investigation. Oo naman. Ako, naniniwala pa rin ako. Magiging maayos pa rin yan. Nandiyan naman sila, Secretary Babes, si Chairman Reyes, si Ma'am Rosing, at ito parating nga si General Azurin. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon. Huwag lang i-re-rain. Magiging credible din. Hindi ko makita yung eksaktong timestamp dito no, kung anong oras dito sa video na ito. Pero along the way, sinabi niya na pagka integridad niya na ang pinag-uusapan, lalo't pinagbibintangan siya ng corruption, something like that, ibang usapan na yon. No? At doon siya, di umano'y nasasaktan. Pero uulitin natin dito kay Mayor Magalong, mukhang hindi niyo po yata nauunawaan na ang press conference po na ito ay hindi po intended para sa inyo, Mayor Magalong. No? Kung sinasabi mong anomalous ang press conference na ito, in the first place, dapat kayo talaga ang target ng press conference na ito. Hindi naman. Ang linaw-linaw dito na ito ay good news. Tapos dumating yung punto na nagtatanong ang mga reporter at babalikan natin ang tanong kaya nahalungkat ang sinasabing kontrobersiya sa Baguio na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso kung saan ang kontrata ay ang Diskaya Company. Sinabi niyo na nga po na titiyakin talaga yung independence nitong ICI. Pero paano po yung mga issue na ibinabato po kay Mayor Magalong dahil may ilang labor groups po
na kine-question yung kanyang papel bilang investigator since mayor din po siya ng Baguio that may affect yung independence po ng body. Kabilang din po dun sa sinasabi ay yung isang tennis court na maanumalya rin po ang pagpapagawa ng Baguio City sa St. Gerard na pag-aari rin po ng mga... May ganyan bang maanumalyang press conference? Patunayan mo ngayon, Mayor Magalong, na itong reporter na ito na nagtatanong ay kasabwat ni Undersecretary Claire Castro para tanungin yung issue na yan. Kasi pagka nagawa mo yon na meron kang ebidensya na ang reporter na ito na hindi ko kilala ay kasabwat si Undersecretary pagkadating ng press conference natin na for example lang to, hypothetical. Pagdating ng press conference natin mamaya ikaw, Juan de la Cruz, tanungin mo ko tungkol dito kay Mayor Magalong at nang sa ganon mapag-usapan natin siya at madiin ko na siya'y corrupt. Kasi pinalalabas ni Magalong si Undersecretary Claire Castro daw ang nagpapakalat na siya'y corrupt. Diskaya. Opo, batid po natin at kinikilala po ng Pangulo ang ambag o naging ambag po ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor. Ayan, niliwanag na nga ni Yusek Claire, di ba? Kung ulitin ko kung nagkaroon ng pagkakamali noong September 13 dahil binasa ni Attorney Claire yung teleprompter at sinasabi doon who will act as investigator, hindi na yun mananaig, Mayor Magalong. The moment na narinig mo noong September 15 at ipinakita ng Pangulo na ikaw ay isang special advisor, dapat doon ka lamang umakto. Hindi ka na umakto bilang isang investigador. At hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Ngayon, bakit sinabi yan ni Yusek Claire Castro? Baka meron kasing mga pagkilos na hindi akma sa kanya bilang special advisor. Siyempre, nakakarating yan sa palasyo. Nakakarating yan sa kaalaman ng Palace Press Officer. Ewan ko nga, hindi ko sinasabing base ito sa sinabi ni Yusek Claire. Ito ay aking espekulasyon lamang. Natatandaan ninyo, noong pinayagan ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Engineer Bryce Hernandez na pansamantalang lumabas at pumunta sa kanilang tahanan para kumuha ng mga ebidensya. In the process, biglang may dumating na CIDG na hindi coordinated sa Senate Sergeant at Arms. Nagtaka sila bakit may presence ng CIDG doon. Nag-iba tuloy ang isipan ni Bryce Hernandez. Para siyang nagduda. Kaya agad-agad, hindi niya na kinumpleto muna yung mga dapat niyang sabihin at ibigay ng mga ebidensya. Ang tanong, sino ang nasa likod ng presence ng CIDG? Ngayon, sa aking spekulasyon kung pagtatagni-tagniin natin yung mga pangyayari, it appears na si Mayor Magalong nakikipag-coordinate na sa PNP. At sinabi niya na rin naman na meron silang Memorandum of Understanding sa PNP, particular ng CIDG, and dati din siyang hepe ng CIDG. Siya ba, tayo'y nagtatanong, ang nag-utos na pumunta ang CIDG doon nang hindi man lamang nakipag-coordinate sa Senate Sergeant at Arms? Sana maitanong yan kay Mayor Benji Magalong. O kaya naman, linawin ng CIDG. Ano ba ang dahilan bakit kayo nandoon? Sino ang nag-utos sa inyo? At opo, nababalita na nga po, medyo kunu-question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although, yan, hindi po yan lingid naman sa kaalaman ng publiko. Hindi naman si Yusek Claire Castro ang kume-question. Isa ako sa kume-question dyan di ba? Nung pagkatalaga pa lamang dito kay Mayor Magalong bilang special advisor who will act as investigator, disagree na kagad ako doon. Although wala akong legal na basihan. Pero it happens during the time na nanonood si Fiscal EJ pala sa atin. And Fiscal EJ mentioned in the chat area that no elected public official shall be appointed or designated in any capacity during the tenure of his office. Or during his tenure. Yun po yung nakalagay noong mga panahon na yon, binanggit ni Fiscal EJ yung probisyon ng ating konstitusyon. Section 7 ng B Article 9 or particular under Civil Service Commission provision. At nagulat ako
Sabi ko, si Fiscal EJ nanonood Salamat. Nagpasalamat tayo kay Fiscal EJ. Tapos, other than that, meron din palang mga ibang abogado na hindi na nakapasok sa radar ko ang kume-question na. Kasi, syempre, mga abogado sila Kabisado nila o alam nila ang pasikot-sikot sa konstitusyon. Kaya nare-raise ngayon yung issue na yon. Hindi si Undersecretary Claire Castro ang kume-question sa'yo, Mayor Magalong. Kami, ako in particular. O tuloy tayo dito. O hindi po siya in-appoint as investigator. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makalitaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. Tapos, ang paglalarawan niya pati dito kay Yusek Claire, parang may panlalait. Nagkanda utal-utal daw sa pagsagot doon sa tanong. Yung body gesture daw, yung pananalita, yung kung ano-ano pang mga pinagsasasabi niya. Doon sa interview na Anthony Taberna, nagpapakita daw na parang meron siyang pinoprotektahan. Kaya lahat po yun, Mayor Magalong, lahat ng mga ini-imagine nyo ngayon, baka imagination nyo lang talaga. Walang kinalaman si Yusek doon. Sisihin nyo itong nagtanong na reporter. Kung hindi siya tinanong dito, di wala sanang issue tungkol dyan. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. At kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at kung saan po siya maaaring maisama or saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. In short, inunahan lang ni Magalong yung kanyang maaaring kinalaunan pagkakatanggal. Kasi talagang bawal sa konstitusyon Hindi pa pwedeng mayor ka tapos i-designate mo pa sarili mo na investigador ka. Ang designation mo nga lang kung tutuusin, special advisor O ngayon, si Undersecretary Claire Castro, syempre hinanapan ng paglilinaw dyan. Last September 29, nito pong isang reporter din, I believe, from Billionaire News Channel po ito No? Kasi doon nga sa sinasabing inconsistencies, which is, somehow, meron naman talaga. Hindi naman natin maitatanggi yun Kasi dito sa September 13, ito yun Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator. Yan, binabasa ni Attorney Claire. Huwag na natin itanggi, huwag na natin pangatwiranan yan. Meron talagang ganong statement. Pero ano ang mahalaga? Siyempre, yung pahayag ng ating Pangulo. At pakinggan natin yung paliwanag dyan ni Yusek Claire Castro. Ito. Morning. Your statements on September 13 and 26 are drawing flack for alleged inconsistency. September 13 is the announcement of the ICI composition, and 26th, when you said Mayor Magalong was never given the designation to investigate. Although on September 13, your words were Mayor Benjamin Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Your comment po. Okay, maliwanag naman po ang ating pagkakasabi. Nung tayo po nagsalita, that's September 13, that's Saturday. At nung tayo tinanong kung paano siya magiging investigador, sinabi po natin sa ating sagot at inyo po makikita yan at mababasa siguro kung kayo may transcript. Sinabi po natin na siya po ay magiging, pwede po siya mag-imbestiga through his own effort. Pero po, natatandaan po natin, nagsalita din po ang Pangulo September 15. Yun na ang pinakamahalaga Mayor Magalong, regardless kung ano sinabi ni Undersecretary Claire Castro, baliwalain mo na. No? Bakit ka magpupumilit na si Yusek Claire may kasalanan? Ang linaw-linaw na nga ng sinabi ng Pangulo, special advisor ka. Hindi investigador. Monday. At noong hindi po nag-resign si Mayor Magalong bilang mayor, sinabi po ng Pangulo na ang kanyang magiging papel ay special advisor. Wala pong dinagdag ang Pangulo na pagiging investigador niya dahil nga po hindi po siya, or rather,
Ibig sabihin ba, Mayor Magalong, mas paniniwalaan mo si Yusek Ler kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos? Common sense naman. Di ba? Ngayon, may nagsasabi, alter ego daw. Kahit alter ego, pag sinabi ng Pangulo sa ikalawang pagkakataon o kumpirmasyon, regardless kung ano yung sinabi ng kanyang alter ego, sekretary man yan o kung sino man, wala na yon. Ang mananaig na kung ano yung sinabi niyang huli. At ang sinabing huli ng ating Pangulo, meron pang visual aid, ang mukha nyo nakalagay dito, tapos ang pangalan nyo, tapos designation nyo, Special Advisor to Independent Commission. Diba? O ngayon, ano ang masasabi ng ilang mga personalidad na critical sa kanya? Unahin natin si Atty. Jesus Palsis. Sabi po dito ni Palsis, Dear Mayor Magalong, 1. You cannot be an investigator of an independent commission because it conflicts with your job as a 24/7 mayor of Baguio City under the Local Government Code and the Constitution, which prohibits elected officials from being appointed to another position and doing two jobs at the same time. Why accept the position in the first place if you were not willing to resign as mayor of Baguio? Hindi, mayabang ang datingan kanina ni Magalong sa interview ni na Anthony Taberne. Hindi ko naman tinanggap yun no? Nagulat na lamang ako at sinama nila ako. Ako naman, gusto ko makatulong. May mga ganong banat si Magalong. Pero dapat pinanindigan muna. Hindi pwede kasi akong sumama dyan. Kahit special advisor, kasi mayor ako ng Baguio City. Hindi ko naman kayang mag-resign. Kaya wag nyo na akong isama dyan. Tinanggap mo. Advisor. Tapos nung naging advisor, kasama ka ng sama kay DPWH Secretary Vince Dizon, nag-iimbestiga ka. Ano yun? As a mayor elected to implement laws, you should know the law that being mayor is a full-time and exclusive job. 2. There's conflict of interest if you will investigate other elected officials, but you yourself have an anomalous project in your own back door. Si Atty. Jesus Palsis ang nagsasabi dito. Baka na naman sabihin ni Magalong si Undersecretary Claire Castro na naman ito. Katulad nung bintang niya doon sa press conference na maanumalya daw. Nagtatanong yung reporter kay Yusek, alangan namang hindi niya sagutin. You claim there's no anomaly in the 110 million tennis court project, but who is to prove that? It cannot be you. Yun, simple lang yun, Mayor Magalong. Hindi mo pwedeng linisin ang sarili mo. Ikaw yung mismo mag-iimbestiga tapos sasabihin mo, ikaw ay walang anomalya. Ito kasi yun mga tol Nabalita yun Dahil kumakalat po kasi talaga sa locality ng Baguio yung issue na yan ayon sa mga bubuwit. Kaya nasagap na po ito ng mainstream media. At dahil po dyan, di ko makita. Bakit di ko makita? Tingnan natin dito sa lag ng conversation namin ito DJ. Dito na lang, di ko makita bigla. Akala ko na-i-play ko, hindi pala. Ito po yun Binabalikan ko lamang yung balita na yun mula po sa UNTV. No? Kung saan, nililinis niya yung kanyang sarili. May mga pasabi-sabi pa nga siya. Kung kurap ako, sa tingin mo, lalabanan ko yung mga malalaking tao na yan? May mga banat pa siyang ganun ang problema, Mayor Magalong, merong kritisismo sa iyo Hindi mo pwedeng iiwas ang sarili mo sa kritisismo. Dito, bawal dito. Otherwise, wala akong karapatan na magsalita ng ganito. Kung gago ba ako, kung mandanakaw ako, magsasalita ba akong ganito? Lalabanan ko ba yung batata sa Kongreso kung bulok ako? Ayan ang depensa mo sa sarili mo, di ba? Pero may akusasyon sa'yo. Kung wala mang akusasyon, merong intriga. Kung walang intriga, merong nagtatanong. Sa bawat intriga, akusasyon o pagtatanong, dapat merong sumasagot. Sumasagot ka, given. Wala kang kasalanan. Pero hindi mo maiaalis sa isipan ng tao ang mga ganitong paniniwala. Katulad nitong si Atty. Jesus Palsis. You claim there's no anomaly in the 110 million pesos tennis court project. But who is to prove that? It cannot be you. Hindi pwedeng ikaw ang magpatotoo na wala ka talagang kasalanan doon. Inaakusahan ka, hayaan mo yung accuser mo ang magpatotoo na may kasalanan ka at ipagtanggol mo na lang ang sarili mo. Pag hindi niya napatunayan, di wala kang kasalanan. Credible news reports have shown
that the 110 million tennis court is either overpriced, substandard, or massively delayed. Hindi kay Undersecretary Claire Castro nang galing ito, Mayor Magalong. Kaya wag mong sisihin si Yuse Castro, ha. Inuulit ko lamang po. And the company or contractor is a Diskaya company, no less than the infamous St. Gerard Construction. Ngayon, ang katwiran mo rito, hindi mo kilala ang Diskaya. Mayor Magalong, 2022 nangyari to, di ba? As early as 2019, pumuputok na ang pangalang Diskaya dito sa Pasig. Imposible naman na hindi nyo napagkukwentuhan niya ng Mayors of Good Governance. Magkakasama kayo ni Mayor Vico Soto. Alam na alam ng mga kasamahang mayor ni Vico Soto sa good governance na yan na ang mga Diskaya dito, iniimbestigahan. Kaya mahirap mong paniwalain kami na noong 2022, wala kang idea kung sino ang nasa likod ng St. Gerard's Company or Constructions Company. Saka Mayor, kung sasabihin mo na wala kang idea, aba, parang kapabayaan sa part mo yon. Biruin mo, 110 million pesos ang budget, tapos wala ka man lang due diligence na alamin kung sino ang nasa likod ng St. Gerard Construction? If people believe that all 9 Diskaya companies are involved in the modus of the Diskaya couples, why will your tennis court project in Baguio be any different? Third, Attorney Claire Castro is just doing her job as a lawyer and a spokesperson. I agree. Tinanong lamang dito eh. Kung hindi naman tinanong si Undersecretary Claire Castro dito, hindi ka naman mababanggit. Sisihin mo yung reporter na nagtanong, Mayor Magalong. Tuloy tayo. Obviously, her boss is the president. Who else would she take orders from? Pinalalabas kasi nitong si Magalong na meron daw nasa likod nitong si Undersecretary Claire Castro eh. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos? Di sabihin mo, si Pangulong Bongbong Marcos ba ang nasa likod ng sinasabi mong maanumalyang press conference na yon? Napakababaw naman nun, Mayor Magalong. She herself has said that it was reported to the president that there are legal concerns about your appointment and that Malacanang was reviewing the legal concerns. Ang dami. Si Atty. Jesus Palsi, sinare yung post nitong si Atty. Wilfredo. Nakalimutan ko ang apelyido. Pero yung Wilfredo na yon sa circle ng mga kakamping, siya yung kauna-unahang nag-raise ng constitutionality ng designation ni Mayor Magalong. Sa atin naman, sa ating programa, ang kauna-unahang nag-raise ng constitutionality, thank you tayo kay Fiscal EJ. Why blame Attorney Claire Castro for a problem you yourself created by accepting an appointment that conflicts with your job as mayor without resigning first as mayor? Yan mahirap sa mga DDS eh. Mahilig mang blame and pretend they are the victim. Pero ito ang pinakamalupit na banat dito eh. Yung banat ni Congressman Ridon. O eto, basahin po natin. Mas maganda siguro kung ipatagalog natin ito kaya ChatGPT para mas may impact ang pagbabasa po natin. Yan. Ipatagalog lang natin, ano? Yan. Sandali lamang. At i-copy-paste ko. Mabagal kasi yung computer ko eh. Dito tayo sa cellphone magpatagalog. Translate in Tagalog. Yan. Babasahin ko po sa inyo ha. Ito kasi may banat si Congressman Ridon eh. Maganda yung banat niya rito eh. Talagang bullseye eh. Ito ha. Tungkol sa mga pahayag ni Mayor Magalong sa Senado. Binabasa ko lang ha. English version yung nakikita ninyo. Ito yung Tagalog. Nandito, binabasa ko. Si Mayor Benjamin Magalong ng lungsod ng Baguio ay walang ibang dapat sisihin sa kanyang kasalukuyang kinakaharap sa Independent Commission for Infrastructures kundi ang kanyang sarili. Sukdulang anyo ng pagkukunwari ang ginagawa ng isang opisyal ng pamahalaan na nag-aangking tagapagtanggol ng transparency, accountability at mabuting pamamahala. Ngunit tinatanggihan naman ang pampublikong pagsusuri sa mga proyekto sa kanyang sariling lokal na pamahalaan. Hindi maliit na bagay ang dahilan ng pagsusuri sa isang partikular na proyekto. Ito ay may malaking kaugnayan dahil kinakasangkutan nito ang isa sa mga pangunahing personalidad sa katiwalian sa flood control, ang mga Diskaya at isa sa kanilang pangunahing kumpanya. Direktang sinusubok nito ang integridad at paninindigan ni Mayor Magalong sa transparency sapagkat siya mismo bilang head of procuring entity ng lungsod ang nakipagkontrata sa isang kumpanyang konektado sa mga ghost at substandard na proyekto. Inamin pa mismo ni Mayor Magalong ngayong araw na ang lungsod ay nakikipagtransaksyon lamang sa isang subcontractor eksaktong uri ng questionableng kaayusan
na tinutukoy ng parehong House at Senate panels bilang palatandaan ng substandard at kahina-hinalang mga proyekto. Nililinaw, wala pang paratang sa ngayon na ang 110 milyong pesos tennis court project sa Baguio City ay may bahid ng korupsyon o na tumanggap ng kickback ang mga opisyal ng lungsod mula sa mga diskaya. Subalit, may lehitimong aligasyon na maaaring substandard ang proyekto. Isang dahilan para magkaroon ng sapat na karapatan ang publiko na magtanong. Higit pa rito, kahit ang pinakamalakas na tagapagsulong ng mabuting pamamahala ay hindi dapat tumanggi sa pagsusuri ng kanilang sariling mga proyekto. Pinakamatingkad ang kabiguan ni Mayor Magalong na isiwalat na ang isang pangunahing kumpanya ng Diskaya ay aktwal na nasangkot sa mga proyekto sa Baguio City. Ang unang ulat tungkol sa tennis court project ay lumabas noong September 20, 2025. Ngunit noon pang Agosto 11, 2025, inihayag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakasangkot ng mga diskaya at iba pang kontratista sa flood control. Noong September 2, 2025, mismong ang mga diskaya ang umamin na kontrolado nila ang iba't ibang contracting firms kabilang ang St. Gerard Construction. Sa mahigit isang buwan mula sa pahayag ng Pangulo hanggang sa paglabas ng balita, wala ni isang salita ang binanggit ni Mayor Magalong tungkol sa proyektong ito habang patuloy pa rin siyang nagsasalita sa publiko laban sa katiwalian. Hindi kasama sa panulat, isingit ko lang. In short, inilihim ni Mayor Magalong except nung ito po ay nabulgar na sa mainstream media. Tuloy tayo sa pagbasa. Ang kabiguang ito na magsiwalat at ang kanyang patuloy na pagtanggi sa pagsusuri ay hindi sumasalamin ng tunay na paninindigan sa transparency, accountability at mabuting pamamahala. Lalo na kung ang nakataya ay ang kanyang sariling mga proyekto. Yan ang swipe sa inyo ni Congressman Ridon. Real talk, di ba? Meron palang mga kontrata ang Diskaya dyan sa Baguio City tapos napapabalita na substandard. May nagtatanong, bakit hindi nyo sinasagot? Kung hindi ba pumutok sa balita, hindi pa kayo magsasalita? Hindi pa kayo mangangatwiran? Di ba por delikadesa? Dahil ikaw ay pinagkatiwalaan dyan at sinasabi mong malinis ka, dapat ipinaalam mo na kagad yan sa publiko. Kung ipinaalam mo kagad yan, the moment na pumutok ang pangalang St. Gerard Constructions bilang isa sa mga kontratista sa flood control projects, baka hindi ka paghihinalaan ng tao. Kasi masasabing ikaw ay matapat sa mga ginagawa mo. Anyway, siguro naman maliwanag na dito sa pagkakataong ito ng paninisi ni Mayor Magalong kay Yusek Claire Castro, ang linaw na wala pong kasalanan dito si Yusek Claire. Kung meron mang dapat sisihin dito, sabi nga ni Atty. Jesus Palsis, ikaw yon, Mayor Magalong. Dahil alam mo naman mismo sa sarili mo na bilang mayor, hindi ka dapat tumanggap ng anumang posisyon kung hindi ka magbibitiw bilang alkalde. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat mga tol. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.